sasabihin nyo loves me? Amen? So, let's try. Jesus? Jesus? Okay, very good. Now naman, pag sinabi kong Jesus, sabi mo sa katabi mo, loves you. Okay? Let's go. Jesus loves you. Jesus? Jesus? Amen. Palakpakan natin ang Diyos kasi grabe ang pagmamahal niya sa atin. Amen? Ngayon na lang ang pag-ibig niya sa atin. You know what? The first mention of worship in the Bible isn't singing. It's surrender. So, when we worship our God, it's not about songs. It's not about this music. It's about surrender. You know what? Ang sabi po sa, do you know na first mention ang worship sa panahon ni Abraham? Who among you knows the story of Abraham and Isaac? Amen. In Genesis 22, doon po sa panahon na yon, when God tested Abraham's faith, anong sinabi doon sa verse 1? Sabi dito, pagkalipas ng panahon, this is a very short sharing sa inyo po. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, sabi niya, Abraham. Ang sabi ni Abraham, narito po ako. Tumugon siya agad. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturok sa inyo at ihandog mo siya sa akin. Just a little background, si Isaac, matagal nilang inantay. Long years. 100 years. Before nagkaroon ng Isaac. Amen? Alam niyo po yung kwento, di ba? And guess what? God tested Abraham's faith. What happened is, sumunod siya. Alam niyo po, after 3 days, kasama niya yung mga alipin. It says here in verse 5, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan niyo rito ang aso at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Sasamba kami. Ibig sabihin ng sasamba kami, at the back of his mind, he will offer Isaac to God. Amen? Amen po ba? So, do you know kung anong nasa puso ni Abraham that time? I don't know. Maybe ako as a parent, it will be hard for me to surrender or offer my son. Amen? But he himself, he knows kung sino yung pinapupurihan niya. You know? Kilala niya ang Panginoon. Kaya ganun na lang kabilis yung tugon niya pagdating sa pagpupuri. Kaya today, let me remind you, worship is not about singing. Worship is about surrender. Faithfulness is an act of worship. Obedience is an act of worship. Surrender is an act of worship. Sacrifice is an act of worship. When you repent, when you forgive, when you are humble, and you love others, it's an act of worship. And when you are in the waiting season, whether kahit saan pa yan, it's an act of worship. And your generosity is an act of worship. And your serving and your submission to God, to your pastor and to this church, it is an act of worship. Amen? So let me encourage everyone to stand up and let's worship, praise our God. Whatever it is, may pera o wala, tapat ang Diyos. Amen? Hallelujah! Ang katagumpayan ay mula sa ating Diyos lamang. Let's go, church! Hallelujah!
tagumpay. Diyos, ika'y kahanga-hanga, dakilang iyong biyaya. Salamat sa buhay, salamat sa kulay, o tunay na tagumpay. Diyos kataasan, di matitinag, dumating man ang hamon, kami magagalang. Pusong umawit, puso'y nagpupuri, ikaw ay mabuti, hari ng mga hari. Diyos kataasan, di matitinag, dumating man ang hamon, kami magagalang. Pusong umawit, puso'y nagpupuri, ikaw ay mabuti, hari ng mga hari. Yes! Ang papuri ay sa'yo. Ikaw ay dakila magpakailanman, aming Panginoon. Walang paglagyan ng aking saya, sa tuwing naiisip na ako'y mahal, kahit na magkukulang pa, di nagmamaliwang iyong pagmamahal. Nagpumapaw, laging sagana ang kabutihan mo, kaya ako'y sasamba, sa piling mo'y masasaya. Habang buhay magdiriwang, dahil sa pag-ibig mo, Jesus, ako ay sisigaw, ako ay sasaya. Habang buhay magdiriwang, dahil sa pag-ibig mo, Panginoon Jesus. Walang paglagyan. Come on, church! Sa tuwing naiisip na ako'y mahal, Kahit na magkukulang pa, di nagmamaliwang iyong pagmamahal. nagpumapaw, laging sagana ang kabutihan mo, kaya ako'y sasamba, sa piling mo'y masasaya.
cross at Calvary. You gave it all to purchase me. You are the Savior and the God who set me free. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy, because of Jesus, I have been changed. You made a way for me to enter into your holy place forever. And now I'm hid and I am covered. I found peace. Into your likeness you transform me, making me holy like you're holy. No longer I who lives, but Christ who lives in me. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy, because of Jesus. Everybody, let's declare. You bring freedom to the captives, good news to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. You turn ashes in. Only Jesus can do that, church. The ruins you restore. I am a testimony of the goodness of the Lord. You bring freedom to the captives, good news to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. You turn ashes into beauty, the ruins you restore. I am a testimony of the goodness of the Lord. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one, because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, oh yes, God. Only Jesus, it is you, Lord, who can bring freedom to the captives. It is you, Lord, who can give us breakthrough and revival right now. Holy Spirit, we're asking you right now to move in this place, oh God. Hallelujah. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside.
the debt I owned, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. Thank you, Jesus. You were buried for 3 days, but then you walk out again. And now death has no sting, and life has no end. Come on, for I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. That calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Come on, lift up your hands and say, thank you, Jesus. Thank Jesus, for the blood applied. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved Only Him can save us. us. Brought me From the darkness into glorious light. As you raise your hands po sa Panginoon, habang nakataas ang ating mga kamay, kanina sabi ko po, worship is a surrender. Church, right now, ano po ang inyong needs? Ano po ang gusto nyong i-meet ng Lord sa inyo right now? He is in us. He is with us. He is for you. He knows everything. Come on. All you have to do is to say it. Sabihin mo sa Panginoon. Come on. Panginoon, ganito ang sitwasyon ko ngayon. Salat man kami ngayon sa salapi, pero Panginoon, naniniwala ako, hindi kami mananatiling ganito. Lord, meron akong sakit ngayon.
Pero dahil sa dugo mo na natigis dun sa krus ng Kalbaryo, naniniwala ako na ako'y gagaling sa iyong pangalan. Panginoon, meron kaming mga relationship na hindi pa maayos-ayos. O Diyos, Ikaw ang Diyos na kayang mag-break ng chains. Come on! Lord, meron akong kapamilya na gusto ko rin maging kabahagi namin. Lord, I surrender it all to you. Hallelujah. Lord, our church, we need you, oh God. The community needs us. Hallelujah. We thank you for the blood. We thank you for the blood. We thank you, Jesus. Say it, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood. Come on, speak. Open your mouth and worship Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngayon pa lang, Panginoon, we believe, oh God, na lahat ng mga imposible ay kayang-kaya mo, Panginoon. Kaya ng Diyos namin, oh Diyos. Kayang-kaya ng Diyos namin. Maging ang sitwasyon ng lahat, Panginoon, sa aming paligid. Kaya mong gumawa ng himala. You did it before, you will do it again. Hallelujah! One more time, say thank you, Jesus. Oh, the name of Jesus, your beautiful name, Lord. Your wonderful name, Lord. Oh, Jesus. Jesus. Bring healing, bring provision to your church, oh God. Lord, hallelujah. Aming Diyos, narinig mo ang panalangin, ang bawat salitang lumabas sa aming mga labi. Alam mo ang laman ng aming mga puso. Alam mo ang sitwasyon ng aming pamilya. Alam mo kung sino ang may sakit. Alam mo kung sino ang nangangailangan ng provision, nag-aalala para sa kinabukasang pangangailangan. Lord, walang lingid sa iyo, walang lihim sa iyo. Ang amin lamang pong pinanghahawakan dahil sa pananampalatayang iginawad mo sa amin. Ikaw ay aming tinanggap sa aming mga buhay. Naroon ang assurance na kaya naming malagpasan ang lahat ng pagsubok, hindi dahil sa aming sariling lakas, kundi dahil sa aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinabi mo sa iyong salita, hindi mo kami iwan at hindi mo kami pababayaan. Kaya naman, Panginoon, yan ang aming palaging panghahawakan sa aming mga buhay, na ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat ay hindi kami iwan ni pababayaan man. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain niyo pa po ang oras ng aming gawain sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po tayong lahat. Pong pinagpala sa umagang ito. Sarap po, no? Thank you, Jesus, for the blood. Thank you, Jesus, for the blessing and everything in between. As we go through po sa ating tithes and offering, I just want to ask you, church, may gusto lang po akong itanong sa inyo. Sino po ang hindi pinagpala ng Diyos sa mga nakaraang araw, linggo, buwan? Sino po? Praise God. Wala. Sino naman po ang pinagpala ng Diyos? Pakitaas po ang ating mga kamay as high as you can. Sa lahat po na nagtaas, 500 pesos po ang ibibigay natin. Sa araw na to. Hindi po. Biro lamang po. Dahil hindi po yan ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Ang sabi po sa atin
ng Diyos sa 2 Korinto Kapitulo 9 talatang 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Ang itinuturo po sa atin ng Panginoon ay hindi sa halaga na susukat ang ating pagbibigay, kundi ito po ay sa ating willingness. Yung hindi po tayo napipilitan lamang. Of course, ayaw naman ng Diyos na tayo ay magbibigay pero ang nasa isip natin, sayang, pambili ko na ng ulam to. Sayang, allowance ko pa to or sayang pangbayad ko pa to ng parcel. This tithes and offering is not fruit ng ating galing sa trabaho. Hindi ito bunga ng ating hard work. This is the fruit ng generosity ng ating Panginoon. Ito po ay galing sa biyaya ng ating Diyos. Sinasabi pa po rito, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ang sarap po pakinggan, no, na ang sinasabi sa atin ng Diyos, hindi siya sa halaga tumitingin, kundi doon sa pagbibigay natin ng may kagalakan. Sino nga ba naman po ang hindi magagalak dahil ikaw, ako, tayong lahat ay ginamit ng Diyos to be a bridge ng kanyang overflowing blessing, to be the blessing para po sa ating church, sa ministry, and to the people around us. As we go here po mamaya no, sa pagbibigay, I encourage everyone to show how grateful you is, how joyful your heart is, na kayo po ay isa sa mga napili ng Diyos na gamitin at pagkatiwalaan sa nag-uumapaw niyang biyaya. Atin po ipanalangin ang ating tithes and offering. Yes Lord, maraming salamat po sa patuloy na biyaya na aming nare-receive sa provision sa araw-araw naming pangangailangan. Salamat Lord dahil isa kami sa napili mo na pagkatiwalaan sa iyong nag-uumapaw na biyaya. Lord, as we give our tithes and offering, kayo po ang siyang patuloy na magpayaman sa trabaho na mayroon kami. Panalangin ko po ang patuloy na kalakasan at katalinuhan sa aming mga hanap buhay. Continue to use us to be the steward of your overflowing blessing, Lord. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo at buksan natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Hukom, Kapitulo 2, talatang 6 hanggang 10. Sa Aklat ng Mga Hukom, Kapitulo 2, talatang 6 hanggang 10. Pinalakad na ni Josue ang mga Israelita at kanilang tinirhan ang mga lupaing nakatalaga para sa kanila. Si Josue ay namatay sa edad na 110 taon at inilibing siya sa Timnath Heres, isang lugar na sakop ng kanyang lupain sa kaburulan ng Ephraim, sa gawing hilaga ng bundok Gaas. Namatay rin ang buong salinlahing kasabayan ni Josue. Naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita habang nabubuhay si Josue at ang mga pinunong nakasaksi sa mga kahangahangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. Subalit, ang sumunod na salinlahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Maaari na po tayong umupo. Good morning po sa ating po lahat. Good morning. Okay. Palakpakan muna natin si Lord. Yung palakpak para sa Kanya talaga. Praise God. Hallelujah. Meron pong praise sa English, no? Yung salitang what if. No? What if? Papaano kung ganito ang nangyari? Kasi normally, kapag tayo po ay may mga pagpapala at masagana po tayo, nakakapagpuri tayo sa Panginoon. And what if wala yung pagpapalang yon? Makakapagpuri ka pa rin ba kay Lord? No? Kung tayo ay may mga oras, nagagawa nating mag-pray, mag-worship, mag-Bible reading. What if busy-busy ka na? Kaya mo pa rin bang magawa ang lahat ng ito? Habang ikaw ay malaya, nagagawa mo yung para kay Lord. Pagka ikaw ay nagkaroon na ng oras para ikaw ay maabala, tila may mga bagay sa buhay mong hindi mo na nagagawa. Sa ngayon, bukas na bukas ang ating isip at bukas na bukas ang ating puso para sumamba sa Panginoon. Amen? Meron tayong oras para tayo ay makapag-church at nakikita natin yung kahalagahan ng gawain pag-araw ng linggo. Amen po ba? Ngayon, merong kwento sa Biblia na biglang nagbigay ng lungkot sa kanilang panahon. At pwede ring magbigay ng lungkot sa ating pong panahon.
Ito po yung title ngayon ng ating pong paksain. When a Generation Forgets God. No? Wala yata yung operator natin. Okay? So, when a generation forgets God. Sa Joshua chapter 2, verse 10 to 11, sabi dito, and there arose another generation. Merong dumating na isang henerasyon. Dumating sa punto na mula doon sa kanilang mataas na pagkilala kay Yahweh, ikaw na ang makaranas at makasaksi ng 10 salot na naging kaparaanan ng Diyos para mapuwersa si Pharaoh na palayain ang mga Israelitang inalipin nila ng 430 years. Ikaw na yung makasaksi, buhay na buhay, kitang-kita ng iyong dalawang mata. Ikaw ay hindi isang kwentong narinig mo lang. Ikaw mismo ay involved. Naroon ka sa loob ng mga pangyayari. Saksi ka doon sa mga kwento at kwentong karanasan nila. Ikaw na yung pakitaan ng Diyos na yung dagat na pula ay hatiin. Ikaw na yung pakitaan ng Diyos ng makapal na ulap sa gabi, sa umaga, haliging apoy sa gabi. Ikaw na. Ikaw na yung pakainin ng Diyos ng 40 years. Mana sa umaga, pugo sa hapon, pati iyong mga kasuotan hindi naluluma, bagong-bago at bago pa rin. Ikaw na yung iparanas sa iyo ng Diyos yung mga ganong kwento. Pagkatapos, mayroong henerasyong dumating na biglang nagbago ang lahat. Tuloy po natin. And the people of Israel did evil in the sight of the Lord and served the Baals. Hindi na po si Yahweh. Alam mo, we need to focus the next generation. Importante po ito, mga kapatid. Huwag po tayong hindi nyo papansinin ang mensahe ngayon. Sapagkat ito po yung mensahe na napapanahon po sa lahat ng mga iglesia na binibigyan po nila ng diin. Yun pong present situation natin at yung next generation po natin. In Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 4, sabi po dito, these are the commands, decrees, and laws the Lord your God directed me to teach you to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess. No? Merong utos ang ating Diyos na dapat sundin natin, diretsyong ipinatuturo sa atin. Matapos ninyong maranasan na kayo ay makatawid sa Jordan River at maposes nyo yung lupang pangako. So that, sabi dito, your children and their children after them may fear the Lord your God as long as you live by keeping all His decrees and commands that I give you, and so that you may enjoy long life. Sabi dito, upang yung mga anak mo at yung susunod yung mga anak ay makinabang sa lahat ng ipinakita, ipinaranas ng Diyos na si Yahweh na dapat nyo lang sambahin upang humaba ang inyong buhay. Talatang 3, Hear Israel! Israel, makinig kayo and be careful to obey, maging maingat kayo sa pagsunod so that it may go well with you, upang ito'y maging mabuti para sa inyo and that you may increase greatly, para mas lumawak pa kayo in the land of flowing with milk and honey. Mananagana kayo kapag kayo'y sumunod sa Diyos na si Yahweh, kapag sinunod nyo ang kanyang kautusan. Just as the Lord, sabi ng Panginoon, the God of your ancestors. Ang dami nun. Abraham, Isaac, Joshua, kahit nung panahon pa ni Noah, ipinakita na ng Diyos, sila yung mga ancestors na kung saan ipinakita niya na dapat ninyong sundin at yun ang nangako sa inyo. Yung Diyos ng inyong mga ninuno ang nangangako sa inyo ngayon. Hear, O Israel,
Makinig kayo, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Nag-iisa lang si Yahweh. Siya yung lumikha ng langit at lupa. Siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Siya yung nagbibigay ng lakas. Siya yung lahat at lahat sa inyo. But the problem nung panahon, pagdating kay Joshua, merong henerasyong pumutol, nagpahinto ng tamang pananampalataya, ng tamang paniniwala. Kaya nga sabi dito, spiritual decline does not start with rebellion. Yung pagbagsak ng ating spiritual na buhay, hindi ba ito nagsisimula sa pagrebelde? Wala namang dahilan para magrebelde ka sa Diyos. Meron ba? Meron bang dahilan para ikaw ay magalit sa Diyos? Mainis ka sa Diyos? Wala namang dahilan. Well, in fact, ang lahat ay ibinigay na ng Diyos sa kanila at ipinahayag na ng Diyos sa kanila ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang magagawa. But it starts with forgetting. Nagsisimula ito kapag ikaw ay nagsimulang lumimot sa mga bagay na dapat ay patuloy mong ginagawa. Lumibot ka sa pagsamba. Ayaw mo na sumimba pag araw ng Sunday. Lumimot ka sa pagbabasa ng Biblia. Ayaw mo nang magbasa ng Biblia. Lumibot ka sa pananalangin. Ayaw mo nang manalangin. Hindi na naging mabuti sa iyo ang pagbibigay. Ayaw mo nang magbigay. Ayaw mo nang gawin at kinalimutan mo na ang mga gawain na dapat ay patuloy mong ginagawa. When one generation, sabi dito, when one generation fails to pass on faith, kapag ang isang henerasyon ay nagsimulang lumipas, palipasin ang kanyang pananampalataya, the next generation falls into idolatry. Kapag ang bagay, ang katotohanan ng tama ay iniwan mo na, nilibot mo na, anong susunod? Hahanap ka, kikilos ka, gagawa ka ng mga bagay na kung saan hindi na patungkol sa Diyos. No? Patungkol na sa ibang mga bagay na kung tawagin natin ay Diyos-Diyosan. Hindi o ba nga ribulto? Pwedeng ang maging Diyos-Diyosan ay trabaho? Pwedeng ang maging Diyos-Diyosan ay ang iyong mga excuses sa iyong sarili. Pwede ang maging Diyos-Diyosan ay tao. Pwede ang maging Diyos-Diyosan ay maging ang iyong kaabalahan at ang iyong oras. Kapalit na dapat mong unahin sa lahat. So, tingnan po natin, point to ponder, ating pong patuloy na palilimin pa kung ano yung ating pinag-uusapan. Number 1, the problem. The problem. Ano yung naging problema nila? Ano yung naging suliranin nila? Sabi dito, a generation that did not know the Lord. Dumating sa punto na isang henerasyon sa panahon ni Joshua ang hindi nakilala ang Panginoon. Ano ba yung lugar ng mga bansang mayayaman? Mga bansang halos hindi na nila kailangan o hindi na dumating sa punto ang kanilang pangailangan, sagana sa pera, may sariling bahay, sagana sa lahat ng bagay. Mag-interview ka sa bansang yan, hindi nila kilala si Jesus. Maraming bansa, hindi nila kilala si Jesus. Sino si Jesus? Paano nila kikilalanin? Hindi na nila natutong tumawag sa Diyos. Dahil ang lahat ng bagay ay nasa kanila na. Lumaki sila, ipinanganak sa bansang mayaman, ipinanganak sa bansang masagana. O paano tatawagan ang Diyos? Maliban na lamang kung merong magpapaliwanag na ang lahat ng kung ano ay meron kayo, galing yan sa Diyos na dapat yung pasalamatan at sambahin. Kaya sabi dito sa verse 10, after that whole generation, yung buong henerasyon had been gathered to their ancestors. Kasama ng kanilang mga ninuno, another generation grew up. May henerasyong lumago muli, nagpatuloy, who know neither the Lord nor what He had done for Israel. Ito yung mga henerasyon nung panahong tama yung kanilang mga kaisipan at mga pananaw. But another generation arose. Pero merong henerasyon na biglang lumitaw who did not know the Lord. Yun ang problema.
Yun ang problema. O ilang beses ko nang babanggitin sa inyo, galing kami sa isang pananampalataya o paniniwala. Ang tawagin ay espiritista. Hindi naman ganun ko nakitang sobrang active ng aking daddy sa aming panahon. Pero nasa linya siya. Yun ang henerasyon na kung saan dinadala niya sa kanyang pamilya. Sa amin, bukod sa pagiging aktibo sa ating kinamulatang pananampalataya. Pero bukod sa pagiging aktibo sa pananampalataya, merong nakaangkla sa balikat ng Manalo sa henerasyon ng daddy ko ng pananampalataya ng espiritista na malayong malayo sa kung ano ang pananampalataya natin ngayon. That's the generation na kung saan, kung isinali sa panahon ko, ay lahat yung mga yan, espiritista. Mula sa asawa ko, pati sa aking mga anak. Pag isinalin uli nila, sinaraim, pati yung mga sumunod na yan, puro espiritista yan. Di ba? Salin-salin yan eh. Di ba? Salamat na lang sa Diyos nung magpakilala ang banal na kasulatan sa amin. At nakilala namin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas. Nagdeklara ang daddy ko. Sabi niya, puputulin ko ang pananampalatayang ito at dito tayo susunod sa pananampalatayang kung ano tayo ngayon. At ito na nga ang nangyari. Mula sa henerasyon na daddy, na kanyang pinutol, pagkatapos sinundan ng henerasyon namin, na kami nagkapamilya, ito na po ang nangyari. Henerasyon ko, henerasyon ng aking mga anak, henerasyon ng aking mga apo. Tuloy-tuloy sa pananampalatayang sumasamba sa Diyos, sumasamba kay Yahweh, sumasamba sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen po ba? Ngayon, yung henerasyon na meron kayo, naandyan na tayo. Ito na tayo. Baka naman dumating pa sa puntong magsisilang ng sanggol ang inyong mga anak, pero sa henerasyong hindi na naniniwala sa Diyos. Yun ang pinakamalungkot na pangyayari. Did not know, walang pagkakilala, no information, no knowledge at all. Wala talagang naging kamalayan. Wala nang nagpakilala sa mga sumunod na henerasyon. Sabi dito, they knew about God like we know about historical figures. Yun lang ang alam nila. Kung ano yung kwento na naganap nung panahon ng unang mga ninuno. But they had no personal relationship. Hindi na nila pinakialaman yung seryosong pagsamba, pananalangin, pagbabasa ng Biblia. Naging isang pangalan na lang ang salitang born again, ang salitang Jesus Christ, ang salitang worship, ang salitang Sunday. Pero wala nang intimacy sa puso mo. Hindi na tumatalab sa iyo ang worship. Hindi na tumatalab sa iyo ang prayer. Hindi na tumatalab sa iyo ang Bible reading. Naunawaan po ninyo? At pag dumating sa ganung punto, ano ang isasalin mo sa susunod mong henerasyon? Wala nang worship? Okay lang na hindi ka mag-pray? Okay lang na hindi ka magbasa ng Bible? Okay lang na kilala mo lang siya sa isip, sa kasaysayan, pero wala nang personal na relasyon sa iyo. No reverence, no obedience. Knowledge without experience is equivalent to dead faith. Ang karunungan na walang karanasan ay tumitimbang ito sa katulad ng isang pananampalatayang patay. Sabi ni Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed from lack of knowledge. Napapahamak ang aking mga tao, sabi ng Panginoon, dahil sa kakulangan ng kaalaman. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priest. Because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children. Tapo ninyo? Kapag nagsimula tayong hindi na kumilala sa kahalagahan ng pagsimba tuwing linggo, sa kahalagahan ng ating mga personal devotion, at nagsimulang hindi na natin pahalagahan ang mga bagay na ito, maaapektuhan, sabi niya. Kayong mga nagsisipagturo, maaapektuhan kayo. Kayong may mga anak,
magsisimulang ang inyong mga anak ay hindi na rin ako kikilalanin. My people are destroyed for lack of knowledge. So why did not they know? Joshua generation failed to disciple. Kaya nga po, salamat na lang kay Lord. 3 years tayo sa Alpha Mart, wala tayong Sunday school na maayos. But then now, praise God talaga, sobrang saya ko. Sobrang saya nating lahat. Kasi yung mga batang nakikita nyo, sila yung mga sumusunod na henerasyon sa atin. Hindi nyo ba napapansin? Sila yung ipinapakita natin sa kanila yung goodness ni Lord, yung power ni Lord, yung magagawa ni Lord sa kanilang mga buhay. Ang tawag doon ay discipleship. Isinasalin natin sa kanila kung ano ang meron tayo ngayon na pinag-uusapan. But on the time of Joshua, on his generation, Joshua generation failed to disciple. In Deuteronomy chapter 6, 6-7, sabi dito, command, teach them diligently to your children. When you sit, when you walk, when you lie down, when you rise. Yun ang turo eh. Yun ang turo. Kahit sa pagtulog, kahit sa pagbangon, no? Ituturo mo ito sa kanilang, sa iyong mga anak. But they failed. You know, faith is not automatic. Bagamat na sinabi ng Biblia, paano sila maniniwala kung walang magsasalita? At ang pananampalataya nagsisimula sa pakikinig. Totoo yan. But faith is not automatic. If parents, ikaw, ako, ang church do not teach, culture will. Pag nagsimula tayong hindi na magturo, yung kulturang iyon pwedeng mangyari sa susunod na henerasyon. Kaya ngayon pa lang, pansinin niyo ang inyong sarili, mahal niyo pa ba ang pagsamba? Mahal niyo pa ba ang manalangin? Mahal niyo pa ba ang Biblia? Naniniwala pa ba kayo sa pastor na nagsasalita sa pulpito? Nakikisabay pa ba kayo sa mga awiting may mga nagpapaawit dito? Amen po ba? Hanggat yan ay nasa puso nyo at sariwang-sariwa pa, huwag nyong isasalin at huwag nyong papatayin. Kasi pag yan ang namatay, maawa kayo sa susunod nyong henerasyon. Mamamatay kayo, mamamatay tayo, malungkot mang isipin, yung sumunod na sa atin, hindi na naniniwala sa simbahan. Hindi na naniniwala sa Sunday school. Hindi na naniniwala sa Diyos, sa pagsamba, at sa Biblia. Kaya sabi dito, the biggest threat to the church is not persecution. Ano? It is spiritual amnesia. Ang pagbagsak natin, ang pinakamalaking pakanib o banta sa iglesia, hindi po yung pag-uusig. Hindi yung pagbabawalan tayong sumimba. Pagbabawalan tayo magbasa ng Biblia. Pagbabawalan tayo manalangin. Kundi yung pagkalimot sa espiritual. Totally ayaw na ng puso mo. Dinadaan-daanan mo na lang ang simbahan. Hindi na naapektuhan ang iyong emosyon kapag ikaw ay hindi nakakapag-church. Hindi na naapektuhan ang iyong emosyon, ang iyong damdamin pag ikaw ay nasa kasalanan na. Hindi ka na nagigilty. Baliwan na sa iyo ang kasalanan. Nako-compromise ka na sa maraming bagay. Okay lang sa iyo. Pag dumating yan at namanhid ang iyong kalooban, ang kulturang ginagalawan mo ay may impluwensyahan mo. At yung susunod na henerasyon, katulad ng iba, ayaw na nilang maniwala patungkol sa Diyos. At pag nangyari yan, kawawa ang bansang iyong kinabibilangan. At kawawa ang pamilyang iyong kinabibilangan. Kaya napakapalad po, meron tayo ditong pamilya na mula sa tatay, nanay at mga anak. Halos madami tayong buo ang pamilyang naririto. Pero meron pa rin tayong mga kasama na hindi pa buo. Pero kinakailangan po nyong adhikain. Kailangan nyong iiyak sa Panginoon. No? Kailangan nyong impluwensyahan sila hanggat kaya pa nilang unawain at bukas pa ang kanilang puso patungkol sa Diyos. So ano ba talaga ang nangyari? So yan ang naging problema. Number 2, the process. Paano pa nangyari ang lahat ng ito? From forgetting to evil. Mula sa pagkalimot patungo sa masama.
Judges 2:11a, then the Israelites did evil in the eyes of the Lord. Hindi naman sana mangyayari yun kung hindi nila kinalimutan ng Diyos eh. Hindi naman sana aabot sila sa kasalanan o pagkakasala o paggawa ng masama kung hindi nila nakalimutan ng Diyos. Nalala nyo ng panahon ni Noah? Isang pamilya lang ang naligtas sa panahon ni Noah. Lahat ng kultura, lahat ng henerasyon, lahat ng mga tao sa panahon niya nangamatay lahat. Di ba? Sila'y nalunod sa baha na dumating sa panahon ni Noah. O, di ba? Lahat sila gumagawa ng masama sa paningin ng Diyos. Bakit? Hindi kasi sila naniniwala sa Diyos ni Noah. Hindi sila naniniwala sa pamilya ni Noah. Pinagtatawanan nila yung Diyos ni Noah na nagpapagawa ng barko sa gitna ng tag-init, sa gitna ng disyerto, sa gitna ng bundok. Wow! Sino ba naman ang hindi matatawa? Noah, napakainit. Noah, paano babaha? Noah, walang dagat dito. Paat ka gumagawa ng malaking barko? Walang naniwala sa Diyos ni Noah nung panahon na yon. At dahil walang Diyos, walang spiritual, walang worship, walang panalangin, walang paniniwala sa kautusan ng Diyos, anong nangyari? Lahat sila masama. Lahat sila gumagawa ng hindi tama. Lahat sila mahahalay ang kaisipan. Lahat sila pangit ang lumalabas sa kanilang bibig. Tanging pamilya lang ni Joshua ang may tamang henerasyon nung panahon na yon. O, di po ba? O. Pagkatapos nabuhay ang panahon ni Noah, kumalat uli ang tamang pananampalataya. Hanggang dumating sa panahon ni Abraham, kumalat ang tamang pananampalataya. Hanggang dumating sa panahon ni Isaac, kumalat ang tamang pananampalataya. Hanggang sa panahon ni Jacob, kumalat ang tamang pananampalataya. Si Yahweh lang ang dapat sambahin. Hanggang sa panahon ni Moses. Pero pagdating kay Joshua, mayroong henerasyong humiwalay. Mayroong henerasyong napagod ng sumamba sa Diyos. Merong henerasyong napagod na ang manalangin, napagod na sa kautusan. At doon dumating ang puntong gumawa na sila ng hindi tama. The people did evil in the sight of the Lord. Tingnan ninyo yung graph. Forgetting, equivalent to drifting, and then doing evil. Pag ikaw ay nagsimulang lumimot, ang susunod sa iyo, unti-unti kang lalayo. Matutuyo hanggang unti-unting masama na ang iyong ginagawa. It is a 3-step fall. Okay? Forgetting, drifting, and then doing evil. Kaya pasilin niyo ang inyong mga sarili, ang ating sarili. Sa kasalanan na ba ang ginagawa natin ngayon? Malamang, meron kang nakalimutang mahalaga na dapat mong gawin. Kaya tinan yung quotation, you cannot worship Baal on Monday if you still love the Lord on Sunday. Mataas ang iyong respeto ng linggo. Sobra yung ating pag-worship. Grabe yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa palagay nyo, pagdating ng Lunes, kinabukasan, sasambahin mo hindi tamang Diyos. Sasamba ka pa rin sa tamang Diyos. Correct? Kasi tama ang iyong ginawa ng araw na ito. At kung yung araw na ito ay isinasalin mo bawat araw, hindi ka makakalimot sa totoong Diyos. Letter A, first, you forget His works, then you lose fear of Him, and then letter C, you do evil openly. Nagsisimula ito sa paglimot sa kanyang mga ginawa sa iyo, at ang susunod, makakalimutan mong matakot sa kanya, at ang susunod, gagawin mo na ang kasalanan halos araw-araw sa buhay mo. So, in the sight of the Lord, sa paningin ng Diyos, sin is never private. Amen? Sa paningin ng Diyos, ang kasalanan ay hindi pribado. Sa paningin ng Diyos, God sees. Kita ng Diyos ang iyong ginagawa. Nagsosolo ka, gumagawa ka ng katiwalian, gumagawa ka ng maruming ginagawa sa iyong isip,
nakikita ng Diyos yan. The scariest part is that the people sin. Yun ang nakakatakot eh. No? It's that they did it while God was watching. Sabi niya, ang nakakatakot ay hindi yung bahagi ng tao ng kanyang pagkakasala. Ang pinaka nakakatakot, hindi ka na naniniwalang ang Diyos ay nakatingin sa iyo habang ikaw ay nagkakasala. Because they no longer cared. Kasi wala ka nang pakialam. Okay? Kapag nagsusolo ka na sa iyong buhay at may ginagawa kang kasalanan sa isip mo at sa iyong puso at hindi ka na natatakot na may Diyos na nakatingin sa iyo, nakakatakot na yan. Ibig sabihin yan, papunta ka na sa paglimot. Ibig sabihin niya, papunta ka na sa hindi paggalang. Tinampunin niyo ito, sin always starts, son, in the mind. Ang kasalanan ay nagsisimula sa isip. Guard what you remember about God. Kaya bantayan ninyo. Ituro ninyo ang lahat ng naaalala nyo pa patungkol sa Diyos. Patungkol sa Diyos. Di ba sa panahon natin, sa ating panahon na tayo ay mga anak, di ba lagi nating sinasabi at lagi nating naririnig, hindi ka kasi nakinig sa iyong mga magulang. Kung sana'y pinakinggan mo lang ang iyong mga magulang, hindi ka sana aabot sa ganyang sitwasyon. Di ba nakakarinig tayo ng ganon? Ganon din dito ang sinasabi. Ang nakakatakot, kapag alam mong mali na ang ginagawa mo, hindi ka na nakukonsensya. Baliwala na sa iyo ang lahat ng bagay. Niloloko mo na ang iyong kapwa tao. At niloloko mo na ang iyong sarili. Write down his faithfulness like Israel was told in Joshua 4:7. Sabi dito, tell them that the flow of the Jordan was cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. These stones are to be a memorial to the people of Israel forever. At sabi po ni Moses sa panahon niya, kay Joshua, sa bagay, patay na siya ng panahon na yon. Pero ang sabi po sa panahon ni Joshua, yung lahat ng ginawa ng Diyos sa iyo, alalahanin mo. Lahat ng mabubuting ginawa ng Diyos sa iyo, alalahanin mo. Ilista mo yung lahat ng faithfulness ni Lord, lahat ng goodness ni Lord, lahat ng promise ni Lord, lahat ng mga ginawa ng Diyos sa buhay mo. Alalahanin mo. Huwag mo itong kalimutan. Lagi mo itong sasabihin sa iyong henerasyon. Lagi mo itong ikwekwento sa iyong mga anak. Ikwekwento at pag-uusapan nyo ng iyong pamilya. Lagi-lagi. Yan ang laging magpapaalala kung ano at kung gaano kabuti ang Diyos sa iyong buhay. Ang problema, hindi nila pinakinggan. Yung isang henerasyon na yon, hindi nakinig at nagsimulang putulin. Wow! Ang henerasyong tama at nagkaroon sila ng henerasyong hindi na naaayon sa kalooban ng Diyos. So, ano naging product? Yun ang proseso eh. Ano ang naging product? Idolatry of Baal. Sa panahon nila, Baal ang tawag. Sa panahon naman natin, mamaya pag-usapan natin, Joshua 2:11b, and serve the Baals. Pagkatapos sila makalimot, naglingkod na sila sa maling Diyos. So what is Baal nung panahon na yon? Baal is the Canaanites' god of storm. Diyos ng mga bagyo. Fertility. Kapag ang babae hindi magkaanak, humihingi sila kay Baal para sila magbuntis. Success. Diyan sila humihingi ng mga swerte. Kaya sinasamba nila si Baal. Meron silang Baal worship. Ha? God plus sex plus money plus power. Sounds familiar, di ba? Sounds familiar. Baal today. O, ito na ha. Sa panahon natin ngayon, career. Approval. Comfort. Social media. Kahit yung mga cellphone natin. Anything we serve for identity plus security.
Di ba sabi ko sa inyo, sa pangaral natin, ang problema sa ating mga tao, we have lots of reservation. Hindi sa spiritual, kundi sa ating sarili. Paano ako kakain? Paano ako magkakapera? Paano ako magiging makapangyarihan? And look at what is happening now sa ating bansa. Di ba? Hindi pa masiyahan sa 3 beses kakain. Kinakailangan pang kumuha ng napakaraming pera. Saan nila dadalhin yun? Di ba? Para lamang sa iisang pangalan at kapangyarihan, pwede nilang dalhin sa kanilang pamilya. Pero look at them. Masaya ba sila? May kapayapaan ba sila? Nakakatulog ba sila ng mahimbing? Masaya ba ang kanilang mga anak na pinag-uusapan sila? Mula sa makapangyarihang meron sila. Mga kapatid, pansinin ninyo, kapag nahahadlangan na ng mga bagay na ginagawa nyo, ang mga gawaing dapat ay ginagawa ninyo pagdating sa espiritual, may problema na tayo. May problema na tayo. At matakot na tayo sa sitwasyon ninyo kasi yan ang susundan ng inyong mga anak. Kapag ang anak nyo ay ayaw ng mag-church at hindi nyo itinuwid agad, o kaya naman kayo ay magulang na hindi nyo pinapakitang maganda ang sumimba, tama ang sumimba, mabuti ang mag-church, aasa ka pa na ang iyong mga anak ay susunod sa ganong sitwasyon. Sabi dito, idolatry always fills the God-shaped hole. Nagkakaroon ng puwang ang Diyos sa buhay mo dahil sa pagpasok ng maling Diyos sa puso mo. When we forget the true God, sabi dito, kapag nakalimot tayo sa totoong Diyos, we do not become atheist. Hindi naman tayo pupupunta sa hindi ka na naniniwala sa Diyos, but we become idolaters. Hindi naman kapag hindi mo ginawa ang lahat ng ito, sa isipan mo, ayaw mo nang maliwala sa Diyos. Kaya lamang, ang ginagawa mo na sa iyong sarili ay mga gawaing nagkakaroon ka na ng mga Diyos-Diyosan sa puso mo. Kagaya ng pagiging busy mo, kagaya ng cellphone, kagaya ng mga trabaho. Wala ka na talagang panahon sa Kanya. At nagiging dahilan mo na ang lahat ng bagay, yan ang problema mo. We were made to worship. Nilikha tayo ng Diyos para sumamba sa Kanya. Ngayon, kung hindi sa Diyos, sino? Kung hindi ang Diyos na sinasamba natin ngayon, ang ating sinasamba, sino na ang sinasamba mo? Okay? Kung ayaw mo nang mag-church, sino na ang pinupuntahan mo kapag araw ng church? Kung yan ang magiging dahilan mo, baka yan ang iyong Baal at nakalimutan mo na ang iyong totoong Diyos. So, we need to check our Baal. No? What do you run to when stress? Kapag ikaw ay merong problema, saan ka tumatakbo? Ha? Sa Diyos pa ba? Sa pagluhod pa ba sa pananalangin? O dumedepende ka na sa tao? What do you talk about most? Ano ang madalas na lumalabas sa iyong bibig para pag-usapan? Okay? Nag-uusap pa ba ang bibig mo patungkol sa Diyos? Sa pamilya nyo, napapag-usapan pa ba ang gawain ng Panginoon? Pinaghahandaan mo ba ang mga anak? Sabado ngayon, bukas ay linggo. Ngayon pa lang, magplansya na tayo ng damit. Napapag-usapan nyo pa ba yan? May mga magulang pa ba nagsasabi sa inyo, mga anak, nagbabasa pa ba kayo ng Bible? Nakikinig pa ba kayo ng Christian song? Natatandaan niyo pa ba yung mensabi ni Pastor? Pag nagsimula ng hindi na pag-usapan ng Diyos, pag nagsimula ng hindi na mapahalagahan ng pagsamba, ni hindi nyo na maramdaman ang sarap ng sumamba at manalangin, magsimula na kayong matakot sa Diyos, sa iyong sarili. Baka ibang Diyos na ang napapahintulutan nyo sa inyong puso. Pero, may solusyon naman. Number 4, may problema, may proseso, merong mga nangyari, pero there is always a solution. We need to break the cycle. Okay? Kailangan nating maputol ang sirkulo. No? Yung pag-ikot ng mali. Judges show a cycle. Sin. Aalipinin, slavery. Okay?
Pagkatapos, babalik sila sa Panginoon. Magkakaroon ng kaligtasan. And then, mananahimik uli sa kasalanan. Pagkatapos, iikot na naman, iikot at iikot at iikot at iikot. Pagdating sa kasalanan, inalipin ka ng kasalanan, inihingi mo ng tawad sa Diyos, nagkaroon ka ng kaligtasan, huwag kang manahimik. Ituloy mo ang pagsamba, ituloy mo kung anong tama upang hindi umulit ng umulit, ng umulit, ng umulit, ng umulit. Now, how do we break it? Paano natin puputulin ang sirkulo ng maling ginagawa? Number 1, remember, tandaan, Deuteronomy 8:11, be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I am giving you this day. Maging maingat kayo na huwag makalimot sa Diyos na inyong Diyos, sa Panginoon na inyong Diyos, no? Huwag kayong makakalimot sa kanyang mga utos, sa kanyang kautusan na aking ibinigay sa inyo ngayon. Ano ibig sabihin? We need to keep our testimony alive. Huwag yung ngayon, galing tayo sa simbahan, sobrang bait natin paglabas. Lumipas lang ang isang oras, masama ka na naman. Okay? Mula dito sa pagsamba, ang bibig mo punong-puno ng papuri. Oras lang ang binilang. Pagdating mo ng ika-4 na oras, nagmumura ka na naman. Huwag ganon. We need to alive on our testimony. Share what God did in your life. Kaya alam nyo, pag madaldal kayo sa Diyos, mapapabuti tayo araw-araw. Pero pag ang laman ng ating bibig ay puro problema, pera dito, pera doon, problema dito, problema doon, at walang kasamang Diyos sa inyong pinag-uusapan, hindi tayo mapapalagay sa kayusan. So, we need to remember, and then number 2, teach, pass the baton. Ipapasa natin yung baton, yung hawak mong baton. Joshua generation failed at discipleship. Yun ang nangyari. Pagdating kay Joshua, may henerasyong hindi napasahan ng baton at nakalimot. Do not let your kids only know about God. Let them know God. Magkaiba yung about God at magkaiba yung let them know God. Huwag nating pabayaan na yung ating henerasyon ay malaman lang ang patungkol sa Diyos. Dapat makilala nila kung sino ang Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran. And then after that, return. Bumalik tayo. Like Judges cycle shows, God always takes back repentant people. Ang Diyos naman ay makapagpatawad. 1 John 1:9, if we confess our sins, kung yung ating kasalanan ay ating ikukumpisal sa Kanya, He is faithful and just. Siya ay tapat at matuwid and will forgive us. Patatawarin tayo our sins sa ating mga kasalanan at tayo ay Kanyang lilinisin mula sa ating pagiging hindi matuwid sa Kanya. If we confess, He is faithful. Amen? Kung tayo ay magsisisi lang, magpapakumbaba lamang, siya ay napakatapat sa atin. Tayo ay patatawarin. Kaya the saddest verse in the Bible ay Joshua chapter 2, verse 10. Sa buong Biblia, isa ito sa pinakamalungkot na talata sa Biblia. Not because Israel sinned, but because they did not know the Lord. Hindi sapagkat ang Israel ay nagkasala. Ang pinakamalungkot, nakalimutan na talaga nila ang Diyos. Pilipinas ay bansang maka-Diyos. Nawa mapanatili natin ito. Maliit ang ating grupo, pero kung ang grupong ito ay mapapanatili ang Diyos at maisasalin sa mga batang nasa labas at sa kanyang-kanyang pamilyang meron tayo. Ito ang henerasyon na nakatitiyak ako, mawala man tayo, yung susunod nating henerasyon, naniniwala pa rin sa Diyos na ating
sinasampalatayanan. Hallelujah! Palakpakan natin si Diyos, si Lord, di ba? God is not looking for religious kids. He is looking for children who know Him. Okay? Ang ating Diyos ay hindi naghahanap ng makarehelyosong mga bata, kundi yung mga batang naniniwala sa ating Diyos. So, there's a question for us. Will the next generation after us say they did not know the Lord, or will they say we saw Jesus in them? Ang katanungan, yung bang henerasyon sa ating panahon ay magsasabing hindi na natin nakilala ang Diyos? O sasabihin nilang nakita ko si Jesus dahil sa buhay ng bawat isa sa atin? Okay? So, nasa sa inyo yan. Nasa sa inyo yan. Ipinasa na namin sa inyo ang baton sa inyong kanya-kanyang pamilya. Nasa sa inyong pamilya yan. Kung yung henerasyon na to ay inyong pababayaang mamatay ang Diyos sa kanilang susunod na henerasyon. Kaya naman, every first Sunday, inaalala natin ang banal na hapunan. No? That is one thing na hindi natin nakakalimutan. Inaalala natin na minsan sa buhay natin, ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Grabe! Inaalala na natin na yung kanyang katawan ay nagkasugat-sugat na hirapan para sa kagalingan ng ating mga karamdaman. Amen. Inaalala natin na dahil sa kanyang mga dugo, mula ulo hanggang paa, natigis ang kanyang dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya sa umagang ito, hayaan nating ipamahagi po ang elemento, ang simbolo ng kanyang katawan at ng kanyang banal na dugo. Sige po. Praise God. And all created things, of all wisdom and all the ways of man. Praise God. Before the world, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, Inadyayahan ko na ang Yada Worship na dumako sa kanilang mga posisyon. Awitin natin ang Because of Jesus after ng ating Lord's Supper. Punta na kayo dito sa inyong mga posisyon. like the rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Praise God. Above all power, Lahat po ng may pananampalataya sa Diyos, alalahanin po natin. Alalahanin po natin ang ginawa ng Panginoon sa ating pong buhay. and all the ways of man. Before the world began, of all kingdoms, of all Kapos, of all wonders the world has ever known, of all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Ate Joy. Crucified, laid behind a stone, you live
Tayo po ay tumayo lahat. Pagkatapos po ng ating banal na hapunan, lahat po ng may kaarawan ng month of July, maliban na lang po kay Mami, kasi nakaupo siya doon. Kung kayo po ay month of July, after ng ating Lord's Supper, kayo po ay pumunta dito. At lahat po ng may mga natatanging kahilingan sa Diyos. Baka kayo ay may mga mahal sa buhay, na mga may sakit, o kaya meron kayong dinadala sa inyong kalooban, dito natin patutunayan ang Diyos nating sinasamba ay makapangyarihan at kayang sulbin yung ating mga dalahin sa buhay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo nung gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Matapos magkapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Awitin po natin ang Because of Jesus. Habang inaawit po ito, lahat po ng nagdiriwang ng kaarawan ng month of July, dito po tayo sa unahan. At lahat po ng merong prayer request, ano man ang inyong kalagayan, hindi naman kinakailangan sabihin ninyo, pero may Diyos na nakakakita ng inyong kahilingan sa Panginoon. Dito po kayo sa unahan, lahat po ng may birthday dito sa kaliwa ko, lahat ng may kahilingan dito po sa aking kanan, at ipagpe-pray ko po kayo. Sige po, kung meron kayong mga prayer request, dito po kayo. May prayer request, mga ipapag-pray na mga may sakit, hanap buhay, ano man ang kalagayan ninyo, papraktisin na po natin ito. Tuwing tayo ay magpo-closing, any prayer request, sige po. Punta po kayo dito. To purchase me, you are the Savior and the God who sets me free. Wala po ba? Forward lang po kayo, forward. Lahat ng pagpe-pray ko. Forward lang po kayo. Hallelujah. I will give you praise. Awit po tayo. All the glory to the one who's worthy, because of Jesus I have no shame. You made a way for me to enter Sige po, meron pa to po your ba? holy place forever. May mga prayer request po kayo, just step forward. Pakpang lang po kayo, malapit sa unahan. Pagpe-pray ko po Into kayo. your likeness you transform me, Praise God. making me holy like you're holy. No longer I who live, but Christ who lives in me. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life I will give you praise.
aming paningin, ng aming panlasa, ng aming pandinig, ng aming pangamoy. Ng kalakasan namin may galaw ang aming mga kamay at paa. Purihin ka, lumalatiin ka. Ikaw ang aming Diyos na aming dadalhin mula sa henerasyong ito patungo sa mga susunod na henerasyon. Henerasyong ito na hindi po makakalimot sa iyo. Sa iyong kabutihan, sa iyong araw-araw na ginagawa sa aming po mga buhay. Henerasyong patuloy na naniniwalang sa iyo ay walang imposible. Henerasyong patuloy na naniniwala na nasa iyo ang kagalingan. Ikaw ang manggagamot ng mga manggagamot. Nasa iyo ang solusyon. Nasa iyo ang katugunan, Panginoon. Panginoon, salamat po. Buwan na po ng July ngayon. Salamat sa 6 na buwang singkat ng iyong ng iyong katapatan, ng iyong mga pangakong hindi po kailanman kumukupas. Salamat po sa iyo, aming Diyos. 6 na buwan niyo po inilagaan ng aming kanya-kanyang pamilya. May mga problema ang nagdaan, nagkaroon ng solusyon. May mga problema ang pinagdaanan kami na andyan ka, hindi mo kami iniwan. At ngayon, ipinapanalangin namin lahat ng magdiriwang ng kaarawan ngayong buong buwan ng July. Salamat sa kalakasang meron sila. Salamat sa buhay na meron sila. Salamat sa talino na meron sila. Salamat nakikita nilang iyong goodness at ang iyong katapatan. Dalangin ko po, Panginoon, anuman ang araw na pumatak sa kanilang kaarawan, makikita nawa nila sa kanilang puso ang pagkapasalamat ng iyong kabutihan at katapatan sa kanilang mga buhay. Dinggin mo, O Diyos, ang ninanais ng kanilang puso sa kanilang pong kaarawan. Sa aming kalagitnaan, Panginoon, marahil merong mga may sakit na kinakailangang inulog sa iyo. Manggagamot ng mga manggagamot, Panginoon, walang imposible sa iyo. Kagalingan sa mga karamdaman. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, taglayin at ipagkaloob at umuwi silang may kapayapaan. Maaari ang ilan ay kalakasan, ang ilan po ay hanap buhay, ang ilan po ay sa pera, Panginoon, at ang ilan, Panginoon, ay mga personal nilang dahilan ng mga nagiging problema nila. Diyos ng solusyon, Diyos na nagbibigay ng kagalakan, Diyos na nagbibigay ng siyang pinakakapayapaan sa gitna ng mga bagyo-bagyong dumaraan sa aming buhay. Naway umuwi kami, lumabas kami sa lugar na ito, umuwi sa kanya-kanyang pamilya, taglay ang kapayapaan, taglay ang pananampalatayang sa Diyos ay walang imposible. Sa bansang kinalakhan namin, bansang Kristiyano, bansang naniniwala sa Diyos, Panginoon, huwag nawang dumating na ang bansang ito kapag umunlad, kapag yumaman, kapag pinasagana mo, huwag nawang dumating na makalimot ang bansang ito sa iyo, Panginoon. At kami ay lumipat sa ibang Diyos na kung saan ay pabor na lang para sa aming sarili. Sa Diyos na napakabuti, sa Diyos na napakamapagmahal, sa iyo po ang lahat ng papuri at pagkapasalamat, aming Diyos. Salamat sa mga panalangin dinidinig mo sa amin ngayon at magpakailanman. At sa Diyos Ama na umiibig sa amin ng wagas at gayon na lamang sa iyong anak na si Jesucristo, patuloy namin kinikilala ang Panginoon sa ilin tagapagligtas, sa banal na sa banal na Espiritong tatak at katibayan ng aming kaligtasan, ang siya nawang patuloy na maghari sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen.